Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning po. Pag-uusapan natin ngayon itong kasinungalingan no, ng PNP at nitong DILG na kung saan ay pinagyabang nila kamakailan ay last month yung batang 14 years old na isang Chinese, Malaysian ba yun siya, national, na nag-eskwela o nag-aaral dyan sa British School Manila ay na-kidnap at yun, pinutulan pa ng daliri dito sa Kalingkingan, no? At pinadala pa doon sa magulang. Patunay daw yun na buhay pa ang kanilang anak. Pero yung driver, hindi alam kung buhay pa ba yun o patay na. At sabi, link daw sa Pugo, yung pamilya, yung magulang ng bata, kaya daw kinidnap. Ang bilis magkapag-conclude no, ng PNP. Pugo ka agad. Tapos, ang ending niyan, Duterte. Ay, nako. So, yung kanilang kasinungalingan na sila daw ang nakahuli nun dahil sa hot pursuit daw ng PNP Task Force, yung anti-kidnapping group. Ay, nako po. So, pinasinungalingan po yan ng, sino ba ito nagpasinungaling? Balita dito ng, tawag dito, the Manila Times. Sabi dito, the rescue of 14-year-old student from British School of Manila was not a heroic police operation but a pre-arranged handover orchestrated by a 1 million US dollars. Kasi ang nanghingi noon ng ransom, 20 million US dollars sana yung hiningi. So nasitog sila sa 1 million US dollars. Tapos pinabulaanan pa yun ni John Vic Rimulya, hindi pa daw yun naibigay. O hindi daw yun naibigay doon sa mga kidnapper. So mamaya yun, balikan natin yung yung message dati no, ng bata na yun. Kung totoo ba na hindi naibigay ang 1 million dollar na to. Sabi pa dito ng a confidential source within the Philippine National Police told the Manila Times on Monday. The source said an undisclosed businessman alleged with alleged with the ties to the victim's family provided the ransom 1 million US dollars to rescue to secure the teenager's release. So, pag may ransom, kaya na-release ang bata, so ibig sabihin, hindi yun, hindi yun na huli ng pulis, yung kanilang mga pinagyayabang-yabang na hot pursuit daw sila yung nakarescue sa bata. Walang ganyan. At mismo dito, si Torre, si Capri Torre na matapang lang sa mga vloggers at saka sa QJC na walang kalaban-laban. Sabi pa dito sa report dito ng Manila Times, a report submitted by Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre III to PNP Chief General Romel Francisco Marbel said that the victim was not recovered by the PNP anti-kidnapping group at the end of Macapagal Avenue as officially reported. The victim was not rescued but fetched by his uncle somewhere, sabi ni Torre sa kanyang report kay Marbel. So sa mga nagyayabang-yabangan dyan, lalo na si Marbel na nagpapabango, na mayroon siyang traffic violation, sabi nga dito ni Dare to Ask, aguy Marbel. May traffic violation na nga ito, may lies and manipulation pa. Gusto niyang pagtakpan kasi yung kanyang pagiging, ano ba tawag dito? Paglabag sa batas, no? Dahil dito, nagpapabango na kami yung naka-rescue doon sa bata na nakidnap. Baka kayo pa siguro. Hindi natin alam.
Baka kayo pa diyan ang, pasimuno ng kidnap-kidnap na 'yan. Mamaya 'yun, ha. Sabi pa dito, under your watch, apparently you were unaware of the real story, blindsided by your men. Maniwala ka naman dun. Alam yan ni Tory, alam yan ni Marvel na hindi sila. Pero ginagawa na lang nilang ano yun para mabilib yung taong bayan sa kanya. Ang galing ni Marvel, yung pulis pala nakahuli doon sa mga kumidnap sa bata, yung pala hindi sila. Paanong nangyari? That your men deceive you? Talaga, hindi naman yun sila na-deceive. Paano na, John Vic Crimolia, bakit kailangang magsinungaling? Pantakip doon sa kaso, sa pagiging inotel ni Marvel. Paglabag doon sa batas sa kalsada. Sana ba yung ano dito, message na yun? Balikan natin itong message na to, no? Na, ay, sakit ng ngipin ko. Itong sa senior sa school, no? Na forwarded message na to. Kidnapped students accordingly was a certain Andy 1, 14 years old, na sa McKinley nakatira, McKinley East, BCG. He was accordingly kidnapped last February 20 and was reported to authorities last February 21. The Starix van of the victim was found in Bulacan with still unverified report that the driver is already dead or still for confirmation. Ransom being demanded accordingly is $20 million. Pero nasettled ngayon sa $1 million. Saan ba ako kanina? $20 million. Among the group being considered possibly behind the kidnapping are crook narco-politicians. So, dito malapit to. Diyan sa mga politiko dyan, natatakbong senador. Malaki-laking kailangan. Kaya, nangre-read sila ng mga pugo. Mangingidnap ng mga mayayamang foreigner sa Pilipinas, iparansom para may gastusin silang pambili ng boto sa kanilang pagtakbo sa politiko. So ito narco-politicians, military generals, criminal syndicates, crime is rising under Marcos Jr. or under BBM. Ito yung update ha. Ransom was paid and the boy is back home but with yung naputol ng daliri. Yun. So ito yung posible na mga nagkidnap sa bata. Crook, narco-politician, military generals, criminal syndicate. Tatlo. Alin sa kanila doon? Lamang. Hindi nga natin alam yung kung bakit nahuli si Tory. Si Marvel dyan sa pumasok sa bus lane. Dahil mayroon daw silang pag-uusapan ni John Vic. Hindi natin alam. Baka yun ang kanilang pag-uusapan dahil emergency daw. Paghahati-hatian ba ang pera? Tanong lang naman. So, ano masasabi ninyo sa kasinungalingan ng PNP? Pinagyayabang na sila daw nakahuli, yun pala hindi. Nagbayad ng ransom, kaya na ligtas yung bata.